Amen. Yan. Sa magpalang hapon sa bawat isa. Nakahabol pa si Kuya sa offering natin. Isa niya, palakpakan natin si Lord Impact Makers. Amen. Yan. Thank you, Kuya Big Boy. So, nakakatuwa lang kasi ngayong hapon na ito kahit na iilan lang tayo. Ako naniniwala ko kahit na kaunti lang tayo, iilan lang. Pero hindi natin mapipigilan yung pagkilos ng Holy Spirit. Amen po. Hindi natin mapipigilan yung pagkilos ni Lord sa hapong ito. So, ngayon, January, tapos na yung December, baka meron pa kayong mga spaghetti dyan. Yan. Sino ba yung meron spaghetti sa bahay nila? Spaghetti. Wala na? Yan. Kahapon, nagulat ako sa bahay. Pagbukas ko ng rep namin, nagulat ako meron pang fruit salad. Sabi ko, nakahabol pa, nakatikim pa ng fruit salad ni Mama. Yan. So, syempre, kahit na bagong taon, Impact Makers, napakahalaga na pag-uusapan natin ngayon. Kasi, ano ba yung series natin ngayon? Yan. Sino dito nung nakaraang linggo? Taas kamay. Nakaraang linggo, taas kamay. Yan. Ate Chichi, ano bang natin? Series natin ngayon. Reset, yan. Reset. Yan. Back to basic. Oh. So welcome sa ating second installment Impact Makers sa month of January, entitled Reset. Yan. Back to basic. Bakit ba importante yung pagbabalik natin bakit napakahalaga ng bumabalik tayo sa basic? Yan. Bakit napakahalaga ba na nag-reset tayo o nag-reset? Yan, sa Tagalog, nag-reset. Kasi Impact Makers, parang katulad sa isang gadget, sa cellphone. Yan. Minsan kapag sobrang lag na ng cellphone, yan, sobrang lag na, hindi na nagagamit, nagahang na, ano ginagawa natin, mga kuya, mga ate? Nag-reset tayo. Ayan, factory reset, nagdi-delete tayo ng mga file, yan, mga nakapagpalag. Kaya minsan sa buhay natin, siguro kaya tayo naglalag, siguro kaya tayo naghang sa buhay natin. Bakit kailangan natin mag-reset? Bakit kailangan natin bumalik sa basic? So, kasi ang buhay natin, yung people, Impact Makers, ay palaging busy. Yan, dami natin ginagawa, no? Aral. Sino pumapasok dito? Taas kamay. Pumapasok. Diba? Napaka-busy natin. Sa Ate Rachel niya, lagi nag-rant yun eh. So, dami ginagawa sa school. Yan, napaka-busy niya. So, totoo naman yung people, napaka-busy ng buhay natin. Kung saan marami tayong nakakaligtaan sa buhay natin. Minsan sobrang busy mo, marami ka nang nakakalimutan. Marami na tayong nakakaligtaan. Kahit nga yung pinaka-basic sa Christian life natin. Kaya nga napakaganda na simulan ng natin ng linggo natin, ng buwan natin. Even yung nakaraang week, yan, yung tinapik sa atin ni Pastor Mark. Kasi nga Impact Makers, kahit pa tayo na Christian, kahit mga Kristiyano na tayo, nakakalimutan pa natin yung pinaka-basic. Masait nun, hindi pa natin nagagawa. That's why we need to go back to basic. Yan po yung dahilan bakit kailangan natin bumalik sa basics. So last week, sinimulan natin yung journey natin sa sa pananalangin. Yan. Sino dito nakaraan? Yan. Ano ba yung natin? Ano ba yung topic, points natin points number 1 ng nakarang linggo? We must pray habitually. Diba? Lahat ba nagpipray na? Yun. Lahat ba nagpipray? Parang wala, mahina. Lahat ba nagpipray? Amen. So napaka-importante nun yung people. Bilang isang Kristiyano, dapat kahit yung pinaka-basic alam natin. Hindi pwedeng Christian tayo tapos yung pananalangin, hindi natin nagagawa. Amen po ba? Kaya nga sabi ko nga, nung nakaraan pinag-usapan natin yung kung paano ba tayo mananalangin. So ngayong araw, God will tell us something about success. Gusto sabihin sa atin ng Panginoon o ng Diyos sa atin ngayon kung paano ba tayo magiging success. Sino gusto maging successful? Taas kamay. Amen. Diba? Lahat tayo gusto natin. Pero bago yan, ito ang katotohanan. God cares about success. God cares about success. Pero iba ang definition ng Panginoon pagdating sa successful. Iba ang definition ng Panginoon pagdating sa successful. Gusto ng Panginoon nagsasucess tayo. Gusto niya lumalago ka. Gusto niya talaga nag-grow ka. Nagtatagumpay ka. Pero iba ang definition niya pagdating dito.
Diba? Ang daming formula ng mundo eh. Pagdating sa successful, maraming formula, maraming pwedeng gawin para mag-success tayo sa buhay natin. Ano ba yung unang mga ginagawa ng tao para mag-success? Diba? Grind harder. Yan, grind ng grind. Grind tayo. Kaya natin to. Talagang kahit magpuyat ka, kahit maging workaholic ka, okay lang. Grind lang ng grind para maging successful ka. Ano pa? Diba? Sino may Facebook? Sino may TikTok? Ang dami ah. Sino may Instagram? Yan, follow nyo lang ako. Yan. Diba? Minsan ganito pa. Para malaman natin na successful tayo, kailangan marami tayong follower. Diba? Pag mas marami kang follower, mas successful ka. Diba? Gawa ng pera. Pag marami kang pera, mas marami kang follower. Tingnan ko kay Jason. Yan. May pera ako kay Jason? Wala. Parehas tayo kay Jason. Wala tayong pera. Pero may follower kami sa Facebook. You know. Amen po. Kaya nga pati sa mundo yung people, impact makers, ang definition ng successful, kailangan magtatrabaho ka, kailangan marami kang pera, kailangan marami kang follower sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Pero kahit ganito pa, marami pa rin nauuwi sa stress. Kahit napaka-successful mong tao sa mundo, maniwala ka, marami pa rin po nauuwi sa stress. Marami pa rin emptiness sa tao. Marami pa rin taong disappointment. Bakit? Kasi hindi ito ipapunta sa tunay na success ng buhay natin. Hindi ito yung papunta sa tunay na successful ng buhay natin. So ano nga ba ang God's not so secret to true success? Ano ba yung hindi sikreto ng Diyos sa totoong successful? Basahin natin ng Joshua chapter 1 verse 8. Yan. Basahin natin sa NIV. Sabi dito, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So purihin po ang Diyos sa pagkakabasa po ng kanyang salita. So, pwede bang impact makers tayo sumaglit na yumuko tayo manalangin? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa hapong ito. Lord, sa opportunity na ma-encounter ka po namin. Even, Lord, makakaparig ng salita mo. Matuto, Lord God, at Panginoon, ma-apply po namin ito sa buhay namin. Lord, even sa akin, Panginoon, patuloy mo ko, Panginoon, na itago sa iyong likuran, Panginoon, Lord God. Ikaw po ang siya makita, Panginoon, ng mga kabataang ito. Naway, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang siyang gumamit sa akin, Panginoon, ng mas maayos, Lord God. Nang sa gayo, Lord God, magamit ko po itong buhay na to, Lord God, para pumapurihan ka, Lord God, at may bahagi po ang iyong salita. Sa ipan namin, Lord, ibinabalik, mataas sa papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So therefore, impact makers, prosperity is a biblical. Ang kasaganahan ay biblical. Eh sinasabi ng iba, hindi mo na kailangan simba, pera-pera lang yan. Diba? Ibig sabihin ba, pag mayaman ka, diba? Malas ka na ba noon? Diba? Hindi ba gusto ng Panginoon na nagiging masagana tayo? Hindi, biblical lang prosperity. Even ang successful. Even ang successful. And success is very important for the Lord. Napaka-importante ng successful sa Panginoon. Medyo namamalat-malat pa ako. Sorry, impact makers ha. Yan, galing kasi ako sa ubot sipon eh. Yan, medyo nagpapagaling pa. Pero, yan, sabi dito, and success is very important for the Lord. He said this repeatedly to Joshua when he succeeded the leadership after Moses died. So, ito rin po, yung paulit-ulit na sinabi ng Panginoon kay Joshua nang siya po ay humalili sa pagiging leadership after mamatay ni Moses. And God promised kay Joshua, yan, hindi po yan si kay Joshua. Sabi dito, diba? May pangako ang Diyos kay Joshua that He will be with him. Yan, sasamahan niya si Joshua katulad ng ginawa niya kay Moises. So, in this story, impact makers, they have a new route to take. Meron tayong bagong ruta na tatahakin. Meron tayong pupuntahan na destinasyon. Amen? But, before they can be successful, bago natin makuha yung successful,
masakop natin yung LAN, kailangan muna natin ng instruction. Yan. Kailangan natin ng manual, kailangan natin ng map. Katulad na lang sa cellphone. Minsan, kaya tayo nalilito sa paggamit ng cellphone. Minsan din natin binabasa yung instruction. 'Di ba? Minsan din natin binabasa yung manual. Pag bumili kayo ng cellphone, meron dong manual eh. Para siyang booklet na maliit. Alam mo kahit na maliit lang yun, napakahalaga nun. Napaka-importante ng manual na yun kasi doon mo magagamit yung cellphone ng mas tama. Paano gamitin ng tama? Pag nasira, anong gagawin? Kapag ganito yung nangyari, anong gagawin? So, ganun kahalaga yung manual, ganun kahalaga yung instruction na yun. Katulad din sa buhay natin, paano tayo maging successful, paano natin mapagtatagumpay itong pangarap natin, so we need a map and manual. Kailangan natin ng map, kailangan natin ng manual sa buhay natin. So, saan natin ito makikita? Impact makers, tanong, saan natin ito makikita? It could only be found in the Word of God. So makikita natin itong map na to, makikita natin itong manual na to, saan? Sa salita ng Diyos. So, therefore, if you want to reach your goal, kung gusto mo makuha yung goal mo, gusto mo maranasan ng totoong prosperity, ang totoong success, importante ang salita ng Diyos. Ulitin ko sino gusto magtagumpay? Kailangan mo ng salita ng Diyos. Kailangan mo ng Word of God. Kaya nga sa Christian life natin, Impact Makers, importante ang daily devotion. Devotion pala. Kailangan pa natin ng devotion. Sino devotion dito? Dami Yan. Nakatawa naman, nag-devotion. So, importante ang devotion ng people, Impact Makers. Kaya nga, daily devotion is a praise. Ba? Daily devotion is a praise coin in the Christian community. Ang devotion daw ay parirala na nilikha para sa Christian community para tukuyin ang discipline ng Bible reading o tukuyin yung paano basahin yung Bible, paano manalangin na ginagamit ng mga Christian kung paano sila magsisimula at magtatapos sa araw nila. Kaya kung babasahin natin itong verse 8 Tagalog. Sabi dito sa ang salita ng Diyos, huwag mong kaligtaan o huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Araw at gabi. Para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. So, young people, Impact Makers, kaya pala, ganun pala yun. Kung gusto pala natin magtagumpay, kailangan natin binabasa yung Bible. Kailangan nagde-devotion ka. Hindi mo na siya basta binabasa. Sabi doon, pagbulay-bulayan mo. Ano yun? Araw at gabi. Kaya nga young people, Impact Makers, yan. Nung nakaraang kailan ba yun? Kailan ba kami nagsimula mag 1 month devotion? Sa book lang ng Mark. So, nagde-devotion kami sa book lang ng Mark. Doon lang kami umiikot ng isang buwan. Babasahin namin yon. Magbibigay lang kami ng insight. Ano yung tutunan namin. Kasi napaka-importante na nagbabasa tayo ng Bible. So join me in our message today entitled, God Success Formula. Sabihin nyo nga, God Success Formula. What is God not so secret to true success? Ano bang hindi sikreto ng Diyos pagdating sa totoong successful? Number 1. Yan. Bibilisan ko na po. Number 1, on verse 8, sabi dito, huwag mong kalimutan basahin na aklat ng kautusan. Pagbulay-bulay mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. So number 1, paano ba natin malalaman yung totoong successful ng Panginoon o hindi sikreto ng Diyos pagdating sa successful? Number 1 is read the Word of God. Kayo nga po read. Sabihin nyo nga, read. Yan. Kayo nga po sabihin nyo, read. Yan. Ang problema, yung people, Impact Makers, ang problema sa mga Christian, ang problema ng mga Christian,
kinakatamaran ang pagbabasa ng Bible. Sabi ko nga kanina, marami sa atin gusto maging successful, pero marami rin sa atin, maraming Kristiyano ang hindi binabasa ang Biblia. Diba? Buti pa nga yung Wattpad eh. Sino nagbabasa ng Wattpad? Parang konti lang ah. Sino nagbabasa ng article sa FB? Yan. Sino nagbabasa ng article sa FB? Taas kamay. Sino nagbabasa ng mga balita sa FB? Amen po. Napaka-busy natin sa Wattpad, napaka-busy natin sa mga reels, sa mga balita, pero nakakalimutan na natin yung pagbabasa ng Bible. Hindi mo nga nakakalimutan yung chat ng crush mo eh. Diba? Maniniwala ko sa hindi. Pagkagising mo, ang una mong tininahawakan, cellphone mo. Tama? Tama. Tama yun. Diba? Ang masakit pa doon, excited kang buksan kasi nag-notify yung pangalan ni crush. Nag-notify yung pangalan ni blank. Diba? Kaya excited. Pero pati sa Word of God, wala na. Tinatamad tayo. Tama ba? Yung chat niya ng crush mo, binabasa mo kahit paulit-ulit na eh. Kahit nga nakakasawa na eh. Miss na kita. Oh, miss na rin kita. Miss mo ako? Diba? Kahit paulit na nga eh. Minsan ni-screenshot mo pa para di mawala eh. Baka matabunan. Okay lang kahit mag-scroll up ka, mag-scroll down ka ng mahaba. Basta mabasa mo lang yung miss you too. Pero yung Bible, wala. Young people, impact makers. Kaya di tayo nagtatagumpay. Minsan nakalimutan na natin magbasa ng Bible. Kaya ang sabi sa verse 8, sabi dito, never stop reading. Never stop reading the book of the law He gave you. Diba simple lang naman sinasabi dito eh. Simple lang sinasabi dito, kung may mga napaka-importanteng bagay ka na hindi mo dapat kalimutan, tulad ng pangalan mo, yan. Sino ito nakalimutan pangalan niya? Wala naman, di ba? Alam mo yung pangalan mo. Hindi mo nga nakakalimutan kumain. Di ba? Kumain ka pa nga. Hindi lang 3 times, hindi lang 4 times. Minsan lumilima ka pa, umaanim ka pa. Hindi mo nga nakakalimutan kumain eh. Hindi natin nakakalimutan yung pag-inom. Di ba? Hindi natin nakakalimutan yung paghinga. Pero dapat isama mo yung pagbabasa ng Bible sa mga bagay na hindi mo dapat kinakaligtaan. Amen po. Young people, impact makers, even kahit na mga bata pa kayo, yan. Sino rito yung 10 years old? Sino rito yung 11? 11 yung height. 3'11". Yan, sino rito yung 12? Yan, si Kuya Nico, 12. Amen po. Impact makers yung people. Kung talagang gusto natin lumago, kahit na mga bata pa tayo, ngayon pa lang, huwag mo nang kalimutan magbasa ng Bible. Kung gusto mo magtagumpay sa buhay, ngayon pa lang, huwag mo nang kalimutan magbasa ng Bible. Diba? Minsan galit ka pa nga pag hindi ka nakakain eh. Sino rito nagagalit pag di nakakain? Si Ate Elmira lang? Parang ako lang yan ah. Dahil ganun din naman ako eh. Diba? Minsan mainit ulo ko pag nakakalimutan akong kumain. Diba? Pero marami ang tuwan-tuwa pa sa buhay kahit na hindi nagbabasa ng instruction sa kanya ni Lord. Young people, nagagalit ka pag hindi ka nakakain. Pero tuwan-tuwa ka kapag hindi mo na nababasa yung Bible. Okay lang sa'yo. Tinatamad ka pa. Diba? At dahil wala ang word from the Lord, kung ano-ano ngayon naririnig mong salita. Diba? Salita ng emotion mo, salita ng mundo, salita ng demonyo. Minsan ganito pa eh. Ano niniwala ako? Pag wala ka ng word ni Lord, madali kang atakihin ng kaaway. Minsan akala mo okay lang. Okay lang, di na ako magde-devotion, nagsisimba naman ako eh. Akala mo okay lang. Kasi hindi ka na nagbabasa ng Bible. Kaya nga kung anong salita tuloy na naririnig mo ngayon. Kaya talagang sasablay ka sa buhay mo.
Kaya tayo sumasablay sa buhay natin kasi wala na tayong word from the Lord. Kaya nga we must always read the word of God. Sabihin mo sa katabi mo, magbasa ka. Yan. Magbasa ka ng Bible. We must always read the word of God. Sabi sa Psalms 119 hanggang 105, sabi dito, sabi sa Nasby, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, ang ilaw at liwanag sa daan. So kapag wala ka palang word ni Lord, kapag wala ka palang salita ng Panginoon, madilim yung nilalakaran mo. Kapag madilim yung nilalakaran mo, ano mangyayari sa'yo? Madadapa ka. Matitisod ka. Magkakamali ka. Hindi ka lang magkakamali, magkakandamali-mali yung ginagawa mo. Kasi wala na tayong word ni Lord. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng direction at protection. Amen po. So bilang tayo na sa journey ng pagtahak sa best ni Lord, importante na may guide at direction tayo. Importante yung people na meron tayong direction at guide ng Panginoon. At ito ang salita ng Diyos. Sabi ko sa inyo, kahit na ilang taon ka man, kung gusto mo talagang maging successful sa buhay, ngayon pa lang magbasa ka na ng Bible. Kaya nga starting today, Impact Makers, find a Bible or buy your own Bible. Maghanap ka ng sarili mong Bible. Yan. Sino ito may Bible sa bahay? Diba? Kung wala ka namang Bible sa bahay nyo, okay lang kahit Bible app. Okay lang kahit na Bible app. As long na binabasa mo. Diba? Nag-download ka nga ng ML eh. Ang taas nga ng rank mo sa ML eh. Download ka ng ML, download ka ng ano. Diba? Ano ba yun? Yung may pa-scan pa sa mata? Numutan ko yung tawag dun eh. Para lang makita. Ano, last mo mag-download ng gano'n. Nag-download nga tayo ng gano'n. No? Download nga tayo ng Wattpad eh. Diba? Dapat nagba-download din tayo ng Bible app. At hindi na siya dapat dina-download. Dapat binabasa natin. So, ang warning dito, young people, huwag mo lang i-display ang Bible. Kung may Bible ka, huwag mo i-display. Huwag mong gawing pampaswerte ng Bible. Lagay mo sa Dora box, oh. Hindi, okay ito. Maswerte ito, eh. Pampaswerte namin ito. Kailangan may salita kami ng Diyos dito. Ayan po. Nilalagay mo na sa table mo. Maganda tignan kasi para mukhang banal-banal ako. Aanihin mo yung Bible sa lamesa, hindi mo naman binabasa. So, huwag mo siyang gawing display, huwag mo siyang gawing pampaswerte. Diba? Gaya ng ibang libro, basahin mo yung Bible. Ang Bible, binabasa. Sabihin mo sa katabi mo, dapat binabasa mo. Dapat binabasa natin. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, basahin mo ang instruction. Paano ito makukuha? Young people, Impact Makers, kung gusto mo talagang maging successful, simulan mo ngayon magbasa ng Bible. Read the Word of God. Pangalawa, paano ba tayo maging successful? Ano ba ang totoong successful pati sa Panginoon? Number 2, sabi sa verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Pangalawa, what is God's not so secret to true successful? Pangalawa, meditate the Word of God. Sabihin nyo nga po, meditate. Yan. So, Christian meditation is the act of filling one's mind with Scripture and dwelling on God and all that He offers humanity. So, ang Christian meditation daw, young people, Impact Makers, isang act ng pagpupuno sa isip natin ng salita ng Diyos at pagkasaalang-alang sa Diyos sa Kanyang inaalok sa atin sa sangkatauhan. So, at nagpo-produce ito ng knowledge produce knowledge of the Bible and above all a transformation. So pag binabasa daw na o minimeditate daw natin yung salita ng Diyos, yung people, hindi lang ito basta
Hindi lang tayo basta nagkakaroon ng knowledge, kundi nagtatransform din tayo. Napakahalaga pala ng Bible. Kung gusto mo talaga mabago ka, kung gusto mo talaga maging maayos yung buhay mo, kung gusto mo ma-transform, meditate your Word of God. Meditate the Word of God. Yan nga impact makers. So, paano ba pinapractice itong ano na to? Paano ba pinapractice ng mga tao sa Old Testament at sa New Testament itong salita ng Diyos? Paano ba sila nagde-devotion? Yan. Paano ba sila nagme-meditate? So, sa ancient Jewish culture, impact makers, the followers of God would meditate on His Word by speaking it to themselves over and over. So, sa Jewish culture daw, ang follower ng Panginoon, ang mga follower ng Diyos na minimeditate ang salita niya, ay paulit-ulit nila itong naririnig. Ganun pala mag-meditate. Ganun pala magbulay-bulay dapat. So, young people, kaya nga importante na nagbabasa tayo ng Word of God. So, ang tanong, young people, ano ang mga salitang pinaulit-ulit mong banggitin at iniisip-isip mo? Sa isip mo ngayon, ano bang salita ng Diyos ang lagi mong naririnig? Ano ba yung lagi mong naririnig? Ano bang salita yan? Na paulit-ulit tumatakbo sa isip mo. Remember, God has a message for us every day. Tandaan natin yung people. Ang Diyos po ay lagi mayroong sinasabi sa atin. Kaya nga importanteng reflection eh. Importanteng reflection in our devotion. Napaka-importante kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nire-reflect natin yung sarili natin sa binabasa natin. Nang sa gayon, mas maunawaan mo yung sinasabi sa'yo ng Panginoon. Yung tumatakbo sa isip mo. Kaya nga, the Word of God is very important to us. Bakit? It is our food for our soul. Kung ikaw nagugutom ka, yan. Sino ito nagugutom? Taas kamay. Laging gutom. Wala. Ako lang. Ba? Kung kumakain tayo, kung ikaw tumataba ka, kung ikaw masustansyang kinakain mo, dapat ganun din yung spirito natin. Dapat ganun din yung kaluluwa mo. At ganun din yung soul mo. Dapat pinapakain mo din. Amen po ba? Kumakain ka nga ng lechon eh. Diba? Nagmumukbang ka nga eh. Tapos yung soul mo, gutom na gutom. Dapat nagbabasa tayo ng Bible. Kasi salita, kung itong physical life mo, itong katawan mo na to, nagugutom, what more pa kaya yung soul natin? Kaya sabi sa Mateo chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Saan? Kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi ako nagsabi nun. Hindi sa tinapay lang nabubuhay ang tao. So kung gusto mong maging healthy spiritually, then kumain ka ng salita ng Diyos araw-araw. What I mean in impact makers, gusto kong sabihin sa inyo, kung gusto mong lumago spiritually mo, dapat nagde-devotion ka. Dapat nagbabasa ka ng Bible. Amen po. Diba? Ano pa? Sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 15, meditate on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. So, ang meditation ay importante pagdating sa growth. Ang meditation ng salita ng Diyos ay importante pagdating sa growth at progress ng isang tao. Ba? Baka kaya wala tayong progress. Kaya siguro hindi tayo lumalago. Kaya siguro hindi tayo umuunlad kasi hindi tayo nagme-meditate ng salita ng Diyos. Young people, impact makers, hindi lang, sabi ko nga kanina, di ba? Hindi lang dapat natin siya binabasa. Dapat iniisip-isip mo rin. Kung gusto mo magkaroon ng kaalaman sa Bible, i-meditate mo ang salita ng Panginoon. Sabi ba sa diba? Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sabi dito, all scripture
is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Verse 17, God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Sino gusto malaman yung tama? Sino gusto malaman yung mali? Sino dito gusto malaman niya paano siya magiging tama? Basahin mo yung Bible. Simple lang. Kung di ka nagbabasa ng Bible, di ba? Simple lang to eh. Common sense na lang yung people, impact makers. Kapag wala tayong alam sa Bible, hindi natin binabasa yung Bible, madali sa'yo magnakaw. Madali sa'yo pumatay. Madali sa'yong sumagot sa magulang mo. Madali sa'yong mangupit. Madali sa'yong magbisyo. Madali sa'yong manigarilyo. Madali sa'yong uminom. Bakit? Kasi hindi mo alam yung tama. So ngayon, paano malalaman yung tama? Basahin mo yung Word of God. Bakit? Sabi dito, ang salita ng Diyos ay nagtuturo kung ano yung totoo, ano yung mali, ano yung tama, at paano gawin yung pagiging tama. To do what is right. So, makakagawa ka ng kalooban ng Panginoon at magandang bagay the moment kapag ikaw ay nagme-meditate or nagde-devotion. Malalaman mo yung tama, makakagawa ka ng tama o magandang bagay kapag nagde-devotion ka. So, alam mo malaki ang matutulong ng meditation pagdating sa obedience sa ating salita ng Diyos. Bakit? Sabi dito sa verse 8, huwag mong kalimutan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulay mo ito araw at gabi. Ano pa? Para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Diba? So mahirapan kang sumunod sa binasa mo o napakinggan mo kasi hindi mo alam o hindi mo pinagbubulay-bulayan. Hindi mo iniisip. Kaya nga yung people, sabi ko nga, pag nagbabasa tayo ng Bible, yan, encourage ko na yung mga bata dito, yan, mga youth, yan, mayroon mga kids dito, encourage ko na kayo. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, hindi dapat tayo tinatamad. Hindi dapat tayo tinatamad. Kasi nga, babasahin mo lang siya at hindi mo naman siya iisipin, parang wala lang din. Diba? Para ka lang nagbasa sa Facebook, kapag binasa mo lang, sag-scroll ka na, hindi mo na maintindihan yun eh. So dapat pinagbubulay-bulayan natin yung salita ng Panginoon. Kaya nahihirapan tayo sumunod sa binasa natin o sa napainggan mo kasi nga, hindi mo pinagbubulay-bulayan. Diba? Minsan mo nga lang ginawa eh, tapos hindi mo na inulit. Minsan ka lang nagbasa ng Bible. Nagbasa ka ngayong first week. Naulit na lang, December pa. Ang tagal. So dapat nagbabasa tayo ng Bible. Dapat lagi. Kung meron ka mang uulit-ulitin banggitin at isipin, dapat yung salita ng Diyos na. Young people. Kung meron kang dapat uulit-ulitin sa napainggan mo, uulit-ulitin sa isipan mo, dapat yung salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, dapat salita ni Lord. At pangatlo yun, lastly, yan, sabi sa verse 8, yan, malapit tayo matapos. Sabi sa verse 8, yan, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Pangatlo yun, lastly, paano ba natin malalaman, what is God not so secret to true success? Pangatlo yun, lastly, apply the word of God. Yan. Kayo nga po sabihin nyo, apply. Yan. So, mas madadalian kayo i-apply ang Word of God dahil binasa mo at pinagbulay-bulayan mo siya. Mas madali mo intindihan ang Word of God kasi nga iniisip mo siya. Ang application ng people ay hindi laging technical. Ang application ay hindi laging technical pero gawin mo practical. So, dapat lagi mo siyang ginawag. Dapat alam mo siya paano gawin. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo.
Isipin mo paano mo siya magagamit araw-araw. Kaya nga daily devotion ang tawag eh. Pag sinabing daily, ano yung daily? Araw-araw. Kaya huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Huwag mo siyang gawing technical. Dapat practical. Amen po. Remember that nothing will happen in on your knowledge, no matter how great, unless you apply it. Walang mangyayari, tandaan natin na walang mangyayari sa kaalaman mo. Kahit gaano ka paagaling, kahit gaano ka patalino, kahit marami ka pang alam, walang mangyayari yan. Kahit mahusay ka pa, kung hindi mo naman ito ina-apply. Anong silbi ng knowledge natin? Diba? Ang napaagaling mo sa isang bagay, alam mong gawin to. Diba? Pag iniisip mo siya, ay, alam ko na yan. Ang tanong, ginagawa mo ba? Minsan kahit, maniwala na lang kayo, kahit gaano kaganda yung sinasabi ng mentor mo sa'yo, yan, mag-disciple kayo, gawin mo to, magbasa ka ng Bible, mag-devotion ka. Kahit parang sa sarili mo na ano ka, nahihikayat kang ano, o natutuwa kang pakinggan, pero hindi mo naman siya ginagawa, baliwala rin. Kahit gaano ka paagaling, kung hindi mo naman ginagawa, baliwala. Tandaan natin, hindi lahat ng pumasok sa school ay nag-aaral at natuto. Minsan, nangingi ka lang ng baon. Diba? Nangingi ka lang ng baon, pumasok ka, ang tanong, natuto ka ba? Amen po. Kaya hindi lahat na pumasok sa school, natuto. Same ni sa atin, hindi lahat na nagbabasa ng Bible, natuto kasi hindi naman ina-apply. Dapat ina-apply natin to. Ang nagbibigay ng tagumpay ay hindi yung kaalaman mo, kundi yung kaalaman na ginagawa mo. Amen po ba? So, sabi sa Luke chapter 11, verse 28, Jesus replied, "But even more blessed are all who hear the word of God and put into a practice." So, impact makers, sabi dito, even more blessed are we all hear the word of God. Diba? Napaka-blessed daw. Napaka-blessed daw ng tao na nakarinig ng salita ng Diyos at pinapractice ito. So the Bible was given not only to inform us, but to transform us. Hindi lang gusto ng Panginoon na i-inform tayo. Hindi lang gusto ng Panginoon, ang Bible ay hindi lang nag-i-inform sa atin, kundi nagtatransform sa atin. Binabago ka ng Bible. Hindi mo pagsisiyan, ito ay impact makers ha, hindi mo pagsisiyan ang pagsasagawa mo sa kaalaman ng iyong natutuhan. At dahil sa ginagawa mo na ito, tinuro sa iyo ng Diyos at sasamahan ka niya. Amen po. Kaya nga, i-assured na natin na hindi ka pababayaan ni Lord. I-assured mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon at hindi ka niya iiwan. Gawin mo ang pinapagawa niya at apply mo ito sa buhay mo. Apply mo ang kanyang salita. Hindi mo lang siya napainggan. Sabi ko nga kahit napakagaling mo, kahit ikaw pa yung pinakamagaling, kahit marami kang alam, kung di mo naman ginagawa, baliwala. So apply mo. Kapag nabasa mo, kapag ito'y sinabi ng Panginoon, gawin natin. Apply natin. Amen po ba? So, dito na po magtatapos. Yan. Sabi dito, someone once said, the gospel brings man to God. Totoo naman. Ang salita ng Diyos ang nadala sa tao sa Diyos. Ang gospel, ang mabuting salita, ang dadala sa tao sa Diyos. Devotion keep him close to God. Tama naman. Ang devotion mo ang maglalapit sa iyo sa Panginoon. Pero sana wag ka lang magsimula ng relasyon sa Panginoon. Dapat lumago ka din sa relasyon mo sa Kanya. Diba? After salvation, the spiritual growth begins. After nating maligtas, doon nagsisimula yung paglago ng Espiritu natin. So, the believer will like Enoch, diba? Ang mananampalatayang tulad ni Enoch, yan.
Kung gusto niyo lumakad kasama ng Panginoon, mas gusto niyo lumakad kasama ng Diyos. Tulad din ni Asaph, di ba? Nag-desire siya na mapalapit sa Panginoon. Tulad din ng mga disciple ng Panginoon na nagnanais sila maging effectively ng prayer nila. So in short, young people, the child of God will want to find time for daily devotion. Ulitin ko The child of God, ang anak ng Diyos, dapat nagnanais din na humanap ng oras for daily devotion. Alam niyo ba ang devotion ay hindi lang basta pagbabasa ng Bible? Ang devotion ay pakikipagrelasyon. Bakit? Kasi nakikipag-usap pa sa Diyos. Hindi ka lang basta nagbabasa, nakikipag-usap ka. Nakikipag-communicate ka. Nilalapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Kaya simple lang naman to impact makers yan. Tunay na anak ng Diyos at mahal si Lord, hahanap ng oras para makinig, para magbasa, at malaman ang kanyang salita. Kaya ka na ipag-date kahit busy ka dahil mahal mo. Tama po ba? Kahit napaka-busy mo, kahit marami kang ginagawa, kapag mahal mo, gagawin mo. Kaya ka nagbibigay ng quality time sa pamilya mo. Bakit? Kasi mahal mo sila. Ang tanong, mahal mo ba si Lord? Mahal mo ba ang Panginoon? Mahal ba natin ng Panginoon? Tandaan natin, ang Diyos na pagbibigyan mo ng oras, ang Diyos na pagbibigyan mo ng oras, ang siyang babago ng buhay mo at magbibigay sa iyo ng katagumpayan. Kaya nga po, ulit ko tinatanong sa inyo kanina, sinong gusto magtagumpay? Diba? Pagpasok pa lang ng taon, dami nating gusto kong gawin to. Gusto kong magpapayat, gusto kong magpaganda ng katawan, gusto kong mag-review, marami tayong gusto. Problema, yung totoong kagustuhan ng Panginoon para sa'yo. Yung totoong successful ng gusto mo. Kasi marami, sabi ko kanina, di ba? Gusto natin ng successful kasi kaya nga tayo nag-grind eh. Kaya tayo gusto natin ng maraming pera kasi gusto mo ng successful. Pero ang tanong, yun ba yung gusto ng Panginoon? Kasi iba yung successful na gusto ng Diyos para sa'yo. Gusto mo talaga magtagumpay, unang-una basahin mo yung salita niya. Pangalawa, i-meditate mo yung salita niya. Pangatlo, i-apply mo yung salita niya. Remember, the instruction of the God to Joshua. Ano may instruction ng Diyos kay Joshua? You will conquer a promised land. Promise ng Diyos yun. Promise ng Diyos kay Joshua yun. Na makakamit mo itong promised land na to. Kaya sabi sa verse 6, be strong. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore their ancestor to give them. Verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Sabi sa verse 8, God has given him a strategy and not so seek secret to true success.
Ang Diyos ni Joshua, binigyan siya ng strategy. Hindi sinikret ng Panginoon yung para maging successful siya. Hindi naging sikreto ang Panginoon kay Joshua. So, how to be truly successful? Paano ba tayo magiging totoong successful? Number 1, read. Dapat nagbabasa tayo. May Bible ka, basahin mo. Pangalawa, i-meditate mo yung Bible. Pagbulay-bulayan mo yung Bible. Pangatlo, apply mo. Kaya nga, after this, God made a powerful promise in this passage. Sabi niya, no? Diba? Sabi sa verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Prosperous. At ang prosperous sa Hebrew ay tsalak. Ibig sabihin, to make progress. Success. Pag sabi mo success naman, sa Hebrew, ang success is sakal. Sakal. Be circumspect to act wisely. So, this is what the Lord wants for us. Ito yung gusto ng Panginoon sa atin, young people. Prosperity and successful. Prosperity and success. Gusto ng Panginoon, maging masagana ka. Gusto ng Panginoon, magtagumpay ka. Kaya nga, a life that not stagnant, but making progress, and a life that's not foolish, but full of wisdom. Ang buhay daw na hindi stagnant, pero gumagawa ng progress, nag-create ng progress, nagkakaroon ng progress. At ang buhay daw na hindi foolish, but full of wisdom. Punong-puno ng kaalaman, punong-puno ng karunungan. So now, who wants progress and wisdom? Sino dito gusto ng progress? Taas kamay. Sino dito gusto ng wisdom? Taas kamay. Read the Bible. Read your Bible. Read the Word of God. Pwede ba tumayo tayo impact makers? So I want to encourage everyone na kantahin natin tong kantang to. Sabayan natin yung worship team na awitin tong kantang to. Itong Here Again. Kasi simula pa naman nung una pa lang eh. Unang taon, unang bagong taon, unang buwan, lahat tayo gusto ng successful. Gusto natin tagumpay lang. Gusto natin magkaroon lang tayo ng kasaganaan sa buhay. Pero yung pamamaraan, yung formula na gustong sabihin sa'yo ng Panginoon, gustong ipaisip sa'yo ng Panginoon, itanim sa isip ng Panginoon, simple lang. Yung basic lang. Kundi basahin mo yung salita niya. Kung yung goal mo ngayon is ma-encounter si Lord, at kung yung goal mo ngayon ay ma-meet si Lord ulit, ito na yun. Ito na yung time na yun. Sabi ko nga eh, kahit ako gusto ko ng successful, kahit ako gusto ko ng tagumpay, gusto ko ng kasaganahan, tulad nyo, nagkamali din ako, nakalimot din kay Lord, pero still binabalik tayo ng Panginoon.
sa kalooban niya. Reset. Back to basic. Sana yung pag-reset natin, young people, ito yung magbabalik sa atin sa presensya ng Diyos. Itong reset na to, ito yung way para ma-meet natin ulit si Lord. Unless you come, will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Gusto mo ma-meet si Lord? Gusto mo siya ma-encounter? Gusto mo siya maranasan? Unless you come, Ito na yon, young people. will you meet me here again? The time is now. So I want, Alam ko, nagkamali ka. Maraming bumabalot sa'yo. Maraming mamapait na nakaraan na hindi mo maiwan dati. Hanggang ngayon, dala-dala mo. It's time for reset. Reset lang. Bumalik ka lang sa basic. Ayaw ng Panginoon na manatili ka sa nakaraan mo. Ayaw ng Diyos na maranasan mo yung pait nung nakaraan, yung bigat nung nakaraan. Gusto ng Panginoon na tanggalin yung bigat na meron ka. Gusto ng Panginoon kunin ka kung saan ka hindi nagiging masaya. Kung saan ka nagahang, kung saan ka nananatili. So I want, so you are, will you meet me here again? Sorry na, unless you come, will you meet me here Pwede ba again? impact makers? Kantayin natin to. 'Cause all I want, Huwag tayong mahiya. Huwag kang mahiya sa katabi mo. Kantayin mo. Meron kang gusto sabihin sa Panginoon. Sige, sabihin mo lang. Hayaan mo si Lord yung mangusap sa'yo. Hayaan mo si Lord yung umakap sa'yo. Kasi alam mo, noon pa man gustong-gusto ko na mayakap ng Panginoon. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Pikit niya tayo yung people. Pikit niya tayo. Sige, huwag ka maya. Pikit ka. Alam mo ba, na itong taon na to, ay hindi ito yung taon para maranasan mo yung pait. Ito yung taon na hindi mo na dapat dala-dala yung pangit mo na nakaraan. Kung tingin mo noong 2025, di ka lumalago, tingin mo, bagsak ka, tingin mo, nahihirapan ka. This year, sabi ng Panginoon sa'yo, sa atin, bangon lang. Sinasabi sa atin ni Lord, balik lang. Sinasabi sa'yo ng Panginoon, magsimula ka uli. Dahil ang nakaraan ay hindi ngayon. At
At ang ngayon mo ay hindi nakaraan. Kung meron ka man dapat itapon, meron ka man dapat itago, tanggalin mo na yan. Sana sa pag-reset ng buhay natin, sa pag-reset ng buhay mo, sama mo si Lord. Dahil si Lord ang mapapaintindi sa'yo kung saan ka magiging masaya. Si Lord ang maglalagay sa'yo kung saan ka magiging tama. Si Lord ang maglalagay sa'yo kung paano ka lalago. Kaya nga, huwag natin kalimutan yung pagbabasa ng Bible. Huwag natin kalimutan yung basic foundation ng isang Kristiyano. Huwag mong kalimutan si Lord sa buhay mo. Dahil ang totoong successful, hindi yung kasama mo yung mayayamang tao. Ang totoong successful, hindi yung kasama mo yung mga sikat na tao o yung mga kilalang tao. Ang totoong successful ay kasama si Lord. Ang totoong successful, yung inuuna si Lord. Ang totoong successful, nagbabasa ng salita ng Panginoon. Walang sikreto si Lord. Lahat ng formula, lahat ng strategy, ibibigay niya sa'yo. Ang formula, ang strategy, ay walang iba kundi si Lord. Successful, na wala si Lord, ay hindi successful. Dahil wala dun si Lord. Wala yung nagbibigay ng success. Pero ang buhay, nakasama si Lord, na inuuna si Lord, ang buhay na masagana. Ang buhay na punong-puno ng tagumpay. Yes, Lord. Yeah. Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, pagpunta namin, Lord God, nakasama ka. Ramdam mo yung pag-iingat mo. Ramdam mo yung presensya mo, Panginoon. We are so blessed, Lord. We are thankful, Lord God. Yung buhay namin, Lord, nakasama ka, we are success. Doon pa lang, Lord, panalo na kami. Alam namin, Lord, naghahangad kami, Lord, ng tagumpay. Noon pa lang, Panginoon, even nung nakaraang taon, Lord God, 2025, may mga bagay kami na hindi nakita, may mga bagay kami na hindi nakuha. Kasi, Lord, yung definition namin ng success, it's all about money. It's all about fame. Gusto namin sikat kami, gusto namin kilala kami. Pero hindi pala, Lord. Ay kita lang pala namin, Lord, yung successful, yung prosperity, Lord, sa iyong salita.
Kaya Panginoon, gagawin namin, Panginoon, kung ano yung pinagagawa mo sa amin. Hindi lang namin ito basta babasahin, Lord. Hindi lang namin ito basta i-meditate. Kundi, Panginoon, i-apply po namin sa buhay namin. Salamat, Lord, sa mga kabataang pumunta. Sa mga kabataang ninais, Panginoon, ma-encounter ka kaysa maglaro. Sa mga kabataan, naglaan ng oras po nila, Lord, kahit napaka-busy po nila. Alam ko, Panginoon, na may plano ka po sa buhay po nila. At alam ko, Panginoon, Lord God, simula po ito, Lord, kanilang successful. Sisimula po ito, Lord God, may experience yung prosperity na nagmumula sa'yo. Salamat, Lord God, kahit ano mang edad namin, Lord God. Lahat kami, Panginoon, nakatanggap ng salita mo. Lahat kami ay pinagpala, Lord, ng iyong salita. Salamat, Lord. Patuloy mo kami samahan, Lord, sa journey namin, sa gagawin namin, through all out, Lord God, ang journey namin ito, Lord God. Sa lahat po ng aayusin namin, pag-aaral man, Lord God, patrabaho, pag-business, even sa bahay namin, Lord, samahan mo kami. Patuloy mo sa aming paunawa, Panginoon, ng totoong successful ay ikaw, Lord God. Totoong tagumpay ay kasama ka. Kaya Panginoon, sa hapong ito, we are blessed na encounter ka namin, Lord. Yung opportunity, Lord, na maranasan namin yung presensya mo, yung Espiritu mo, Lord God, ay napakalaking blessing na amin natanggap. Thank you, Lord God. I invite everyone na taas natin dalawang kamay. Itaas natin ating dalawang kamay to receive the blessing and benediction from the book of Numbers, chapter 6, that every time na dinideclare ito, just receive it and it will be yours. Kaya naman, impact makers, victorious people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Panginoon, amin po tinatanggap ang lahat ng pagpapalang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.